So hi everyone, ito na yung update ko dun sa nauna kong videos nung nakaraang araw, which is March 10. March 9, bali na-upload ko siya ng March 10. Ito na yung update ko guys, dun about dun sa may video ko na nag-positive ako, pero walang nakitang sa or baby dun sa aking mattress. So ito na nga guys, nung March 10, diba sabi ko nga sa inyo na follow-up check-up ako. And kailangan dala ko na yung result na binigay sa akin referral na transfer at dala ko na yung result sa aking OB. So ito na nga, mga around 11 a.m. Nagpunta na kami dun sa may Sonalink sa saan na yun? Kasi dun sa clinic ng Sonalink. Kasi yung binigay sa akin ng OB na referral na dun daw ako magpagawa ng aking pangatlong transfer. So dahil nga nakapag-ano na ako ng guys appointment na ako. Tinawagan ko na sila nung Saturday. Tinawagan ko na sila nung Saturday pa lang. Naka-appointment na ako ng Monday. So yun ako pumunta kami kasi ang oras ng open ng clinic nila is 12. So mga pumunta kami din mga 11 a.m. So yun na nga, transvaginal ako ulit guys sa pangatlong beses ko. And then yun nga, so sabi ko nga kasi nung time na yun, parang mas lalong tumitindi yung sakit ng right side. Sa right side ng puson ko. Noon na kasi, parang tingin ko lang, sabi ko baka appendix lang siya. Sabi ko baka may appendix ako kasi, di ba sa right side, sa may bandang, malapit siya sa may buto, tapos hanggang balakang. Ang una naisip ko, sabi ko baka ano lang siya, baka appendix. Tapos ayun na nga, nung time na nagpa-transfer ako, sumasakit na siya guys. And then sinabi ko dun sa audiologist na, sa may bandang kanan ko, na yung masakit. So yun na nga, nung ano na niya ako, yung pinatransfer niya na ako, pinapat niya din banda sa may right side ng yung sa may fallopian tube ko, yun nga guys, nakita na siya doon. Nakita na nandun yung bata. Na doon siya nag-implant sa may fallopian tube ko. Tapos malaki na siya guys. Then, sabi ng audiologist, kung nakailang transfer na daw ako, saan ako nagpa-transfer. Kasi nga iba hindi naman nakita nung mga una-una. Tapos yung anong nakita niya, parang 3 days pa lang ang pagitan last na transfer ko. Kasi after 3 days, kasi may 7, wala talaga siyang nakita. Malinis, wala doon nakita kahit anong dito sa dalawang fallopian tube ko, right and left. Tapos after 3 days, kita na siya, tapos malaki na. Kumbaga, malapit na siyang pumutok. Ganun. So, after ko matransfer, sabi sa akin ng audiologist na after mo dito, pumunta ka na agad sa OBER. Mag-report na daw ako agad. So, nung time na yun guys, wala akong kain. Nung umaga, nag-almusal lang kami ng tinapay. Tapos, ang balak na sana namin, after ko magpa-transfer, kasi mga 11 pa lang nung umalis kami ng bahay. After nun, sabi namin, after na ng transfer, saka kami kakain ng lunch. So, kaso, ito nga, ang sabi sa akin ng audiologist na after ko magpa-transfer, kung saan na daw ako nagpapa-check up, pumunta na daw ako agad ng ER. Kasi, malapit na siyang pumutok. Anytime pwede na siyang pumutok. So, yun nga paglabas ko, sinabi ko agad sa asawa ko na, tara na, pupunta na tayo sa ospital. Sabi ko, balik na tayo. Kasi ang balak namin guys, kasi nga, babalik kami ng Tuesday pa, kasi nga, aantayin pa namin yung beta HCG ko kasi, kung nagpa-test ako ng beta HCG ng Monday, kinabukasan pa daw yung result. So, sabi namin, isip namin na, antayin na lang muna namin yung result para, pag pumunta kami doon sa hospital, dala na namin siya parehas yung result, kasi babalik pa kami. Iiwan na namin yung beta HCG bago yung transfer. Siyempre, doon na namin nalaman sa transfer na, sabi nga is ectopic. So, dali-dali kami, punta kami ng hospital, yung sa pinag-check-upan ko, and then, binabasa ko na sa kanya, in-interview na ako about yung sa transfer result ko, and then, sad to say guys, yung time na yun, March 10, Monday, yung time na pumunta kami guys, sobrang daming ino-operahan na CS. Ang daming CS, nung dumating kami, ang daming buntis doon, na mga anak ko sila CS, tapos ang daming pang nagdadatingan. Sinabihan ako ng OB ko na, marami kaming nakasalang na CS, walang bakanting operating room. Tapos marami pang nakapila. Pag sabi niya sa akin, hindi kami maaasikaso agad. Pwede kami mag-antay kung magkakaroon doon ng bakante. Pero, yung ectopic pregnancy ko nga is anytime pwede na siyang pumutok. Kaya sabi niya, in case daw na abutin ako doon, dapat daw naka-ready ako. Maraming blood na yung donation ba? Yung kailangan naka-ready daw ako maraming dugo na donor, parang gano'n. Tapos yun nga, bawal kumain. Kailangan walang laman yung tiyan mo. Kailangan fasting ka bago ka operahan. Umaga pa lang guys, tinapay lang ang kinain ko. Yung mga time na yun is siguro mga alauna na, mga ganun, alauna. Nag-antay kami doon hanggang siguro mga 2 p.m. Ganun, hanggang 2 p.m. Tapos syempre ako, natakot na ako guys. Kasi anytime pwede na siyang pumutok. Pag pumutok siya, hindi pa rin kami sure kung maisasalang kami doon sa operating room. Kasi marami doon nakapila. So parang pinapirma ako ng kasulatan na nasabihan ako na maraming nakasalang, maraming nakapila, hindi ako maisisingit. So parang medyo nagkaroon ako ng konting takot kasi nga
baka daw abutin pa ako ng kinabukasan sa pag-aantay. So naisip ko, wala pa akong kain, gutom na ako. Hindi ko sure kung kailan ako mag-operahan, hindi ko rin sure kung kailan ako kakain, parang gano'n. Tapos parang siguro nag-isip-isip ako ng mga konting minuto hanggang sa parang bigla na akong parang bigla na akong nag-breakdown na parang ang dami nang pumasok sa isip ko na nag-aalala ako, gano'n. Tapos umiyak na ako sa asawa ko na sabi ko, ayaw ko mag-antay, ayaw kong abutin na pumutok pa, ayaw kong antayin na pumutok pa siya. Sabi ko sa kanya, ilipat mo na ako ng ospital kahit saan, sabi ko basta maoperahan ako ngayon. Sabi ko natatakot na ako. Ayaw ko nang dumating pa sa point na maubusan ako ng dugo, kailanganin ko ng dugo, in case na pumutok siya, pwede akong malason, mga ganun, may mga possible na ganun mangyari. So, niyak na ako sa asawa ko hanggang sa nakapag-decide na kami, nalilipat kami, kinausap niya na yung OB ko na magpapatransfer kami sa iba. Tapos ayun na, pinapirma kami ng mga waiver na wala na silang pananagutan sa amin, kami na yung nag-decide na umalis, magpatransfer sa iba. So ayun na nga guys, kasi may kasama kami doon na buntis din na nagpapa-check up. Kasi narinig na yung pag-uusap namin mag-asawa na about na dun sa, kasi dun sa hospital na yun, covered ng PhilHealth, makakatipid kami sa bills. Tapos parang siguro narinig na yung pag-uusap namin na kung lilipat kami sa ibang hospital in case, sa Friday, paano yung gagastusin namin, yung magiging bayarin namin doon, ganyan. Tapos kung saan kami pupunta. So narinig niya siguro guys, kaya kinausap niya ako, lumapit siya sa akin. Kasi nakita niya na umiiyak na ako. Sabi niya sa akin na, ate, pumunta ka dito sa hospital na to. Sabi niya gano'n. Hindi ganun kalaking babayaran mo kasi covered siya ng PhilHealth. At saka meron siyang malasakit, yung programa ni Duterte na malasakit. So yun na. And then yun na, dali-dali kami, inuwi muna namin si Lucas kasi na syempre para masikaso akong maayos ng asawa ko. And then after uwi muna kami ng bahay, sobrang kapakot. Sabi ko nga, kasi nakamotor lang kami guys. So sabi ko baka mamaya, sobrang tagtag ko sa motor kasi medyo malayo siya sa bahay. Baka din ako abutin. So awa naman ng Diyos, hindi naman siya nangyari. At nakarating kami ng safe dun sa hospital and inasikaso kami agad kahit na wala kaming report dun sa hospital na yun. Dala lang namin is yung mga referral at saka yung mga ultrasound, mga laboratory ko. So, interview lang ako about sa mga nangyari, sa mga nararamdaman ko, sa mga laboratory ko, sa mga past na pagbubuntis, gano'n. And then, yun na, basta maasikaso sila guys, hindi na kami nahirapan pa para sa mga kung ano-ano pa yung nila. To clear lang, iulit nila lahat ng laboratory ko, kaya medyo, hindi siya, kasi dumating kami siguro mga 3, hindi rin agad ako na, siguro mga ilang oras pa siya guys, hindi siya agad ako na operahan, kasi, make sure muna nila kung talagang i-COVID siya. Buti doon guys, kasi kompleto yung laboratory nila. So, kinahanap ulit ng ihi, ng dugo, in-ultrasound ulit ako, trans-B. So, matagal yung pag-ultrasound sa akin compared sa mga trans-B ko sa mga ibang clinic. Doon, matagal siya talagang, parang pinag-aaralan talaga siya guys ng doktor dun sa ultrasound. Tagal niyang tinignan. Siguro mga nakatatlong check siya sa akin. Una, tapos matagal din yung una, tapos yung pangalawa, tapos yung ulit na ulit. Basta magaling sila guys, ang dami nilang tapos mabilis sila umaksyon. And then, hindi ko alam kung anong oras yun kasi hindi ko pa nakikita dun sa papel yung time ng operation ko kasi nasinalang na nga ako. Siguro mga 10 or 11 PM yata yun. Tapos sinabihan ako yung mag-opera sa akin na alam mo ba kung anong gagawin sa'yo? Sabi niya, alam mo ba na bibiyakin namin yung tiyan mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, opo, alam ko. Sabi niya, alam mo ba kung bakit namin bibiyakin yung tiyan mo? Sabi ko, dahil ko sa ectopic pregnancy. Sabi niya, siguro parang nire-remind lang niya ako na kung ano yung gagawin sa akin para maging ready ako. Hindi ako ganun kasi syempre first time ko operahan. And kasi pinakausap nila ako na kung first time ko ba daw, ganyan. Tapos sabi ko ako first time ko lang. Tapos pinabaluktot nila ako guys kasi injection na ako sa may bandang likuran. Basta yung kailangan kita yung butong sa likod. Talagang pinabaluktot nila ako ganun. And then in-injection na nila ako. Grabe. Yung unang tusok sa akin, medyo nagulat ako. Kasi first time ko siya. Tapos inulit nila ulit, pangalawang take. Ayun na. Tapos pag salpak sa akin, pinadiretso agad yung katawan ko. Doon ko na naramdaman yung manhid. Talagang kumalat na siya, kalahati ng katawan ko, manhid talaga. Tapos wala akong nararamdaman. Siyempre, anesthesia lang. So, yun na nga guys. Gising ako nung ino-operahan ako. Saglit lang din siya. Hindi siya nagtagal. Basta parang ang bilis lang niya, parang pahihiga ko lang. Tapos na. Parang ganun. So, hindi ako nasalinan ng dugo guys kasi wala daw akong bleeding. Hindi ako nag-bleeding. Malinis yung pagkaka-opera sa akin. Wala masyadong dugong lumabas. And then, after kong ma-operahan, doon ko na naramdaman yung panginginig. Nanginginig ako, hindi ko alam kung nilalamig ba ako or tapos tinanong ko yung doktor na yung OB na sa akin, nag-opera na bakit po nanginginig yung katawan ko. Sabi ko, okay lang, normal po ba to, ganyan. Sabi niya, oo, normal lang po talaga yan, gawa ko yan na anesthesia. Kasi nanginginig ako guys, simula ulo hanggang paa. Tapos nanginginig ako na parang kala mo nag-seizure ka, parang gano'n. Tapos the after noon, siguro mga ilang parang 1 hour pa akong nakahiga dun sa may operating room. 1 hour pa, ganun, bago ko ilabas. And then, so yung lang in-inject sa akin mga gamot. Sobrang sakit niya guys. As in, yung mga sinalpak sa akin gamot, para sa gamot, antibiotic. Ang sakit niya kapag dumadali sa ugat.
parang mas okay pa sa akin yung nagtitake ako ng capsule kasi ini-inject siya sa ugat. Grabe, sobrang sakit. Napapaaray ako, natutuwa ako kapag lumalapit na sa akin yung mga nurse, tapos nakikita ko yung malalaking mga karayom na nakaready na 3 ganon, siguro sa isang araw 3 beses, tapos 3 karayom in-inject sa akin, paracetamol, antibiotic, chicken. Kasi hindi ko alam kung ano siya, basta pag in-inject siya, may malalasahan ka na pangit, basta ang pangit ng lasa niya, malalasahan mo siya pagka-inject sa'yo. So ayun lang, maging successful yung operation ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Sobrang thankful ako kasi nakasurvive ako na parang naisip ko, parang bago ko operahan, parang sabi ko, gigising pa ba ako after nito, parang gano'n. Siyempre, hindi natin maiwasan talaga mag-isip na kung ano, lalo na pag ano, this first time mo operahan. So, ayun lang guys, naging ano siya, makaraos naman. And pang 5 days ko na, simula nung na-operahan ako. At waiting na lang ako sa aking recovery, sa sugat, ayun. So guys, ano lang, for ano lang siya, awareness. Talagang once na nagkaroon tayo ng mga nararamdaman sa katawan, mas maigi talaga na magpa-check up tayo agad kasi mas maganda ay maagapan siya guys kaysa dumating ka na sa point na malala na hindi na siya pwedeng maagapan, mga ganun. Kaya mas maigi na isa pa lang, may nararamdaman tayo, pa-check up tayo agad kaysa tayo natakot. Siyempre may mga gamot naman yan na maibibigay yung mga doktor para hindi na siya tuloy-tuloy, para hindi na siya dumating pa sa point na kapanganib ng buhay natin, diba? So yun lang. And siyempre nasaktan din ako guys, siyempre na hindi namin na-survive si baby, na sabi namin mag-asawa na after nito, ng pangatlo namin anak, stop na kami. Yun nga, so ganito yung nangyari, hindi siya na nabuo, na hindi siya na ilagay sa tamang lugar. Hindi na ipaliwanag sa akin ng doktor kung bakit ganun nangyari, pero based sa mga na-research ko, hindi ko alam din kung alin doon. Yung iba dahil siguro daw sa age, so hindi pa naman ako ganun katanda, and sa may pag-inject, mga injectable, parang mga ganon. Tapos sa smoking daw, hindi naman ako nag-smoke, pero yung asawa ko nag-smoke siya, hindi ko alam kung dahil sa ganon, o kung dahil sa pag-smoke niya. Meron din siya na cause na PID, yung sa pelvic infection, parang ganon siya. So, hindi ko alam guys kung alin doon, kung ano nangyari. Basta, yun lang. Sobrang, nakakatakot lang siya guys. Kaya after nito, kinausap ako ng OB ko na need ko mag-family planning para hindi na siya maulit, para hindi na maulit yung ectopic pregnancy. Tsaka para maiwasan din na, di ba, malagay sa panganib yung buhay ko. Parang ganun. So, yun lang guys. Sa next video na lang ulit, yung mga susunod ko pang i-share sa inyo kasi hindi pa totally kasi talagang okay ako. Gusto ko lang kayong i-update guys. So, thank you so much sa mga nag-pray, sa mga nag-alala sa akin, sa mga tumulong sa akin financial. Sobrang nagpapasalamat ako dahil napakalaking tulong nito sa amin mag-asawa. So, super thankful din ako kay God dahil nilagpasan ko itong pagsubok na ito. Lakasan nyo lang yung loob nyo guys in case na naka-experience din kayo ng ganito. So, yun lang guys. Thank you for watching my videos and sana na-inspired kayo sa aking pagdadaldal dito. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo. Thank you so much.